Good morning, good morning, good morning. Naimbag nga bigat kada kayo amin dita nga kakabsat ko nga Ilocano. Maya paaba kay kayo ngan keng Pampanga. Mayong buntag sa ako mga kaigsuunan sa Sugbo, sa Negros o sa Mindanao. Ak mga kasangkayan halite, mga upay nga aga-idoy. Sa mga kasibanduwa ko sa Iloilo, kag Bacolod. Maayo nga aga sa inyo. Con mi hermanos y hermanas allí en Zamboanga. Buenos días con ustedes. Ha mga maastay manghud ko hasug, ha Basilan, ha Tawi-Tawi, sa Lanao, sa Cotabato. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Now, basahin mo ang topic natin. Pag-uusapan pa rin natin itong department order, di ba? Department order ng UWA. Kung tama ba to na kapag ka marino ang magbabayad, manning agency, kapag ka ang mga land-based ang magbabayad ay UWA. Bakit nga ba talagang inaapi nila itong ating mga marino? Ha? Bakit ba may dalawang klaseng citizen dyan sa UWA? Isang sea-based at saka land-based. Ha? Bakit? Bakit dalawang klase? Ngunit bago sa lahat, no, babasahin ko muna itong mga comments ninyo kasi napakarami ninyong comments sa Facebook na hindi ko kayang sagutin na lahat, no? Dahil sa dami, naabot ako ng 16 oras sa isang araw, Facebook pa lang. Kaya yung iba, dito ko na sasagutin sa ating vlog, no? Sabi ni Edo Briggs, balasahin na sana ang dapat balasahin, sir, or palitan na ang dapat palitan. Kawawa na ang mga marino sa ngayon kahit may contribution sa OWA, hindi rin lahat na katikim o nabibigyan ng ayuda sa duli akap na yan. The Philippines is in the state of calamity now. Sabihin pa ng pundo is for the future. Yun na nga. Pag-uusapan natin to, itong UWA fund na to ngayon. Pag-uusapan natin. Sir, parang nag-contribution tayo sa UWA para sa kanila lamang tayo. Itong malaking contribution kasi buwan lang ang kontrata natin. Sila ilang taon pag-uwi nila, pang-negosyo pa nila binibigay. Yan. Ang una kasi noong panahon natin, no, kapag sakay natin, tuwing sumasakay tayo, bayad tayo sa UWA. Ang sa land base, kada 2 taon lang sila nagbabayad, no? Captain Flores is watching. Nida Lorizo, no? Is watching from San Jose del Monte, Bulacan. John Darrell Botron is also watching. Bring them on in camera. Now, sabi ni Glofe Harwin Bidaw Reta Mendoza, dapat separate na ang seafarers sa land base. Dapat lang tayo ng sariling Seafarers Overseas Welfare Association para tayo mismo ang makinabang sarili nating kontribusyon. Ay kung tinutulungan ba ninyo ako, magmulang 1994 pa, sinusulong ko na ang creation of the Department of Maritime Affairs, and under the Department of Maritime Affairs, nandyan yung National Seafarers Administration para separate talaga tayo. Hindi na tayo pamumunuan ng dole. Under na tayo ng Department of Maritime Affairs. And under the Department of Maritime Affairs, nandyan yung Philippine Coast Guard, nandyan yung PBA, nandyan yung Marina, nandyan yung National Seafarers Administration para ibang-iba talaga tayo. Iba tayo sa land base, no? Kasi iba talaga ang kontrata ng mga marino, no? Glendon Garan, while nagkagulo ang gobyerno dito, marami na nawala ng trabaho. Along the way, pinapalitan na tayo. Yan, tama yan. Pinapalitan na tayo ng ibang national, ibang lahi.
I can understand the burden of ship owners, lalo na ngayon na mahirap na ang trading of products at dahil dito, maghanap na talaga yan sila kung saan sila mga kamura. Tama kag Lindon, ito napaganda yung observation mo. Kahit napakarami ng mga negosyo ngayon, no, nalulugi. Isipin mo, Jollibee lang mismo. 1.8 billion na ang nalugi ng Jollibee. Ay kung tutuusin mo, sa simulat sa pool, hindi nalulugi yung Jollibee. Walang barka, may-ari ng barko ngayon na hindi nalulugi. Nagugulat nga ako na pati ang LNG, no? LNG tankers, ay may mga LNG tankers na drifting, waiting for cargos. Biruin mo, ilang araw ka, no? Nandyan sa laot na wala kang kargamento, malaki ang lugi na na Miguel Angel Rocha is watching. Miguel, just stand by because I will be revealing something as to why the money in OWA, the OWA Trust Fund, cannot be released now or cannot be given to the Filipino seafarers when they needed it most, no? Admiral Adonis Donato is also watching. Doon, pakinggan ninyo kung bakit yung pera ng mga marino na nandyan sa OWA na almost 7 billion ay hindi nila ma-release. Okay, sasabihin ko na ngayon. Hindi ma-release ng OWA ang pera ng mga marino kasi nakadeposito yan, time deposit, sa pagkakaalam ko sa BNP Paribas at kumikita yan ng interest. Now, it cannot also be audited by COA because it is not government's money. It is the money of the seafarers. Kaya walang audit yan. Ngayon, nakadeposito yan sa labas ng bansa sa BNP Paribas, BNP Paribas, at kumikita yan ng interest. Wala na kaalam yan. Ngayon, dapat lang maimbestigahan talaga itong pera na to sapagkat ito ang panahon na ang pera na ito ay gagamitin para sa ating mga marino. Ngayon, sinasabi ng iba, ay may mga kumpanya naman na mabait talaga. Mabait, bibigyan ko kayo ng example. Mabait. Tingnan ninyo itong Norwegian Cruise Lines. Sa sobrang bait nila, galing sa barko, sinusundo ng ferryboat na sila lang ang sakay. Tapos sinusundo sila ng bus na sila ang sakay. Dinadala sa airport na sila lang ang sakay. Sa aeroplano, sila lang din ang sakay kasi chartered flight. Pagdating dito, sila lang din ang nasa hotel kasi ibang-iba talaga. Pero alam ninyo ang nangyari. Ang Norwegian Cruise Lines has to infuse $2 billion. $2 billion para lang mabuhay. Biruin mo, kung maliit lang ang kumpanya mo, bangkarote ka na kagad. Ngayon, kung mabangkarote ang kumpanya, wala nang kukuha ng marino dito sa Pilipinas. Ngayon, yung iba na para lang mabuhay, ang gagawin nila, pupunta sila sa ibang bansa, katulad ng Myanmar, katulad ng Vietnam, katulad ng Indonesia, katulad ng India, Eastern European countries at China. Now, tandaan po ninyo mga kasama, na sa taong 2017 hanggang taong 2018, more than 111,000 na ang mga marinong pinalitan ng ibang lahi dahil lang sa ambulance chasers. At tandaan ninyo mga kasama, tandaan ninyo mga kasama. O ito, sabi ni Ryan Avila, di ba pwedeng kunan yan sir at ibigay na sa marino? Paano nga kukunin yan kung nakadeposito yan sa BNP Paribas, nasa labas ng bansa at walang nakakaalam? Sino ba sa ating mga marino? Hinahamon ko, kahit mga manning agency. Alam ba ninyo kung nasaan ang pera ng OWA? Kaya nga hindi nila may labas-labas ang pera ng OWA. Sa halip na ilabas nila ang pera ng marino dyan sa OWA, ang ginagawa nila, gumawa ng Department Order 2011 na kung ang mga marino ang darating dito at i-hotel, i-quarantinas, transportation, lahat pagkain ay gasto ng manning agency. Gasto ng manning agency para hindi lang mailabas yung pera ng mga marino na
nandyan sa UWA Trust Fund kasi wala na yan dito sa Pilipinas. Wala na dito sa Pilipinas yung perang yan. Naintindihan ba ninyo? Kaya hindi maibigay sa inyo. Ngayon, dapat magsisigaw kayo, sumulat kayo sa Malacanang, magpadala kayo ng email na dapat ilabas na ang pera ng mga marino na nandyan sa UWA dahil ito na ang panahon na kailangan ninyo ang perang yan. Ito na ang panahon na kailangan tulungan ninyo ang manning agency ninyo sapagkat kung wala ang manning agency ninyo, wala din kayong trabaho. Huwag nating hayaan na ang mga marino, na ang mga manning agency mabangkarote. Kasi kung mabangkarote yan, wala na rin kayong mga marino. Now, Arnold Raon, nasa bulsa na yun, sir. Wala yun, hindi yun sa bulsa. Yung interest doon ang pinag-interesan nila. Kasi wala namang nag-audit sa interest na yan. Pero alam ko, wala na silang mailabas dyan kasi yung pera na yan ay nasa BNP Paribas. Ang BNP Paribas po ay may 72 banks sa iba't ibang lugar ng mundo. 72 countries ang nandyan ang BNP Paribas. Ganun kalaki yung BNP Paribas. Kahit yung pera ninyo sa Amosop, sa Provident Fund, doon din yan sa BNP Paribas dineposito. Para sa kaalaman ninyo. Kaya nga, kung hihingi kayo ng pera kaagad ngayon sa inyong Provident Fund, hindi pa muna maibigay kasi nandoon nga yan nakadeposito lahat, no? Sa BNP Paribas. Kaya huwag niyo kalimutan na mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel, no? Sa ating YouTube channel kasi walang ibang vlog dito sa maritime industry na nagbibigay sa inyo ng impormasyon na katulad nito. I-share ninyo ito sa inyong Facebook at i-share ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan sapagkat dito lang ninyo malalaman. Ito lang ang nagsasabi ng totoo kung ano ang nangyayari sa ating industriya maritima. Okay? Tama itong sinabi ni Glendon Garan. Rob Delax, sabi ni Dilon, 20 billion trust fund gamitin na sa OFW. Kaso di naman tayo mga OFW, sir. Tama! 20 billion na ang trust fund na yan na nandyan sa UWA. Pero ang sa marino dyan ay almost 7 billion. Almost 7 billion. Kaya nga sabi ko, kahit na gamitin lang muna ang 1.5 billion o 2 billion na yan para sa mga marino, sagutin lang ninyo ako. Bakit din ninyo ako sagutin? Nagagawin natin yan. Hindi naman uubos, hindi ko naman ibig sabihin na ubusin natin yung pera ng mga marino na nandyan sa UWA ngayon. Ang gusto ko lang kahit na 2 billion lang para mabigay yung Duli Akap program na 10,000 pesos at para gagastusin yan sa hotel expenses, sa quarantine expenses ng mga marino na nandito na umuwi. At hanggang makauwi sila sa probinsya. Naintindihan ba ninyo yan, Dole? Naintindihan ba ninyo yan? Uwa, yan lang naman ang kailangan. Tapos halip na tumugon kayo sa tamang gagawin, ang ginagawa ninyo, nagpalabas kayo ng Department Order 211 na ang mga marino ay dapat, manning agency, ang dapat magbayad sa hotel expenses sa mga marino. Oy, mga ungas kayo dyan. Mga ungas kayo. Wala yan sa Maritime Labor Convention yung sinasabi ninyo. Huwag kayong magsinungaling. At wala din yan sa batas na ginagawa natin. Migrant Workers Act. Wala yan sa Migrant Workers Act. Ito yung Migrant Workers Act. Kasama ako sa sumulat niyan. Nung dindraft yan. Nung binabalangkas pa lang yung batas na yan. At sa Maritime Labor Convention, nag-seminar ako kasama sa mga expert na galing sa ILO. At ang certificate ko ay mismong si Cleopatra
Daumbia Henry ang nakapirma na siya ang direktor sa International Labor Organization na nagpapatupad dito sa Maritime Labor Convention. Yung sinasabi na tungkulin ng ship owner ng manning agency na alagaan, i-hospital ang kanilang mga marino, oy, when the seafarer is under the contract. Kaya nga ginagawa ng mga ship owners na kahit kung nasa laot, umuorder pa ng helicopter, umuorder pa yan ng helicopter at dinadala kayo sa mga gandang hospital. Ayan, dahil under the contract, obligasyon nila yan. Pero hindi sinasabi na obligasyon nila yan kahit na nandito na kayo sa Pilipinas. Kasi kung yan ang gagawin niya, yung ginagawa ninyo, kung ako na kung nasa hotel ang mga marino, ang manning agency ang magbabayad, ha? Kung lahat ng marino na uuwi, hindi muna uuwi sa probinsya, mag-hotel muna sila kasama ang pamilya, ha? Isang buwan dito sa Manila. O di bangkarote lahat ng manning agency? O, tingnan ninyo, ginagamit pa ninyo yung utak ninyo, mga ungas, ha? Kasi yan ang sinulat ninyo Department Order, na kung mag-hotel ang mga marino, ang magbabayad manning agency. Kung lahat ng uuwi, mag-hotel muna ng isang buwan, kasama ang pamilya. O, tama ba yan? Tama ba yan ginagawa ninyo? Ha? Tama ba yan ginagawa ninyo? Gumagawa kayo ng Department Order na labag sa Maritime Labor Convention at labag sa Migrant Workers Act. Ito yung Migrant Workers Act. Labag yan sa batas yung ginagawa ninyo. Wala yan sa batas yung sinasabi ninyo. Now, yung iba na nagsasabi na dapat lang naman kasi mabait yung aming shipping company. Hoy, isipin ninyo na 2017, 2018 at ang pinalitan ng marinong Pilipino ng ibang lahi, more than 111,000. Gusto kong ipaalam ninyo na sa ibang mga bansa, wala silang binabayarang UWA, wala silang binabayarang PhilHealth, wala silang binabayarang Pag-ibig, wala silang binabayarang SSS. Dito lang sa ating bansa ang napakaraming add-on. Ngunit dahil nga sa sinasabi ko, orange for orange, apple for apple, Filipino seafarers are still the best there is in the market. But kung sagari naman natin ang mga ship owners, shipping is business, and they feel comfortable na pupunta sila sa ibang bansa na kung saan sila nakakatipid at saan sila kumikita. Armando Labordo watching from Tatay Rizal, Nezeli Neriukel is also watching, Usmar Vargas de Celia watching from Iloilo, Femar Logroño, thank you sir. Now, ito naman, sabi ni Paul Akot, shoulder ng money agency ang swab test. Ipapalabas nila sa media na sila nag-shoulder. Just like nangyari sa mga nag-anchorage sa Manila Bay. Sabi ng OWA, sila nag-provide. Pero ang money agency like MySetsai provided a COVID test. Yung mas masagit pa nga, hindi sila priority. Mas priority pa ang mga in-check sa Pugo. What the F? Is wrong with this country? Akala ko Pilipinas ay para sa Pilipino, hindi para sa mga dayuhan. Yan ang sinasabi ni Paul Akot. Now, Edo Briggs, UWA Trustfund, sir, baka nagamit sa ibang tao. Hindi kaya nagamit. Ang UWA Trustfund, sa pagkakaalam ko, ay wala dito sa Pilipinas. Ang pera ninyo nandoon sa BNP Paribas sa ibang bansa. Kaya hindi nila maipalabas yan. Kaya yan ang gusto ko. Sa Martes pala, pipilitin ko na maging guest natin si Senator Gordon sa Kapihang Marinero, alas 2 ng hapon. Alas 2 ng hapon para ibalita natin ito na itanong natin kay Senator Gordon na dapat magkaroon ng investigasyon. Bakit kamo hindi ma-audit yan ng UWA? Hindi ma-audit ng UWA yung pundo ng KUWA
ang pondo sapagat hindi yan pera ng gobyerno. Kaya walang karapatan ang UWA ang KUWA na mag-audit sa UWA Trust Fund. Pera yan ng mga marino. Get me? Ha? Oh, get me? Yan. Audit ng KUWA ang pera natin dyan sa UWA sapagkat ang pera na yan ay pera ng mga marino. It is a private fund. At ngayon, sa pagkakaalam ko, sagutin mo, nasa BNP Paribas, nasa ibang bansa. Okay. Sabi ni Rex Santos, "Hi sir, paano yung mga training center? Bakit wala pa po nag-open?" Hindi pa nga nila nailagay yung tamang guidelines kasi nakikita naman ninyo, ang training center, kagaya din niya ng eskwelahan. Hindi nila malaman kung anong gagawin sa eskwelahan. Kung ipatupad nila na yung online, kung ipatupad. Sa training center naman, ito na, training and assessment center yan. Paano ka magkaroon ng assessment kung hindi malapitan kayo talaga ng instructor ninyo? Yung isa, paano kayo magkakaroon ng basic training? Nasa swimming pool kayo. Kaya nga nahihirapan silang gumawa ng guidelines at yung DepEd ay sinasabi nilang blended education nga, blended. Merong online, merong may mga brochure, iba-ibang klase, pero wala pa rin face-to-face. Nahihirapan sila sa training center kung paano ipatupad ang mga tamang guidelines. Hanggang ngayon nag-uusap sila, pero malapit na daw matapos. Okay. Malapit na raw matapos. Sana matapos na, no? Anto David Jr., good morning sir, watching from San Francisco. There's charging port, no? Sir, may online training na ba? Online training center na ba? Yun nga dapat, yung pwede sa online, i-online, at yung hindi talaga kayang i-online, yun ang face-to-face, no? Kenneth Camania Mediavillo, tumakbo kayo sa Senado, Sir Nelson, para naman may laban ang lahat ng siman. Teka muna, ayaw kong pumunta sa Kongreso, ayaw kong pumunta sa Senado, kasi may nakakahawang sakit dyan. Mas matindi ang sakit dyan, no? Sa Senado at sa Kongreso. Ang tawag na sakit dyan na nakahawa, COVID-20. Kaya, mahirap na kung mahawa ako dyan. Gusto ko na nga magretiro. Kung meron sanang papalit na sa akin, magretiro na ako. Punta na ako sa farm. No? Mag-concentrate na ako sa farming. Julius Kalika, paano po yung sistema sa travel pass sa one day? Ang validity, di kami matatapos. Gawin mo, kumuha ka ngayong araw na to para sa bukas, para kinabukasan. At isiguro mo na kung halimbawa papunta ka dito sa Manila, may contact ang inyong community dyan, ang inyong local government unit dito sa Manila para hindi ka mahirapan sa mga checkpoint. Okay? Glenn Sampuang Caceres, good day sir, paano na yung COC expire na? Yung COC at saka COP, bibigyan ng Marina ng extension na 1 year. Okay? So balik na naman tayo. Yan po ang dahilan kung bakit yung pera ninyo sa OWA ay hindi nila maipalabas ngayon sapagkat nakatago yan, nakadeposito yan sa BNP Paribas sa ibang bansa. Maaring mali ako. Pero bakit hindi palabas yan ng OWA? Sabihin nila, nasaan ang pera? Saan bangko dito dineposito kung nandito man sa Pilipinas? Sabihin nila. Ipaalam nila sa mga marino na kaya po hindi magagamit ang pera ng mga marino kasi nakadeposito sa land bank, nakadeposito sa ganito. At least, alam ng mga marino, may karapatan na malaman ng mga marino ang pera na yan, kung nasaan man ang pera na yan. Kasi pera yan nila, hindi yan pera ng gobyerno. At may karapatan sila na gamitin na nila yan ngayon sapagkat nandito nga tayo sa pandemic crisis na hinaharap na
maraming mga marino na nandyan naka-standby, nandyan sa mga dormitory na halos wala nang makain. Naintindihan niyo ba yan? Ha? Uwa. Naintindihan niyo ba yan? Duli. At huwag ninyong sabihin na kaya kayo gumawa ng department order na talagang wala sa lugar, nag-iimbento kayo. Mag-imbento kayo, mabuti kung lahat ng tao ay kaya ninyong lukuhin. Ha? Wala naman kayo noong panahon na nagdidebate kami yan sa Maritime Labor Convention 2006. Wala kayo noong panahon na yun. Wala kayo. Nung mag-seminar ako tungkol dyan, doon sa Subic, wala kayo doon. Sir, good morning po. Ano ba tong drama ng Dole? Ngayon, mag-text sa'yo na pwede na daw kunin ang akap Dole sa M. Lulier. Kaso pag-claim mo doon, wala pa daw pera. Hinulog ang Dole. Baka na virus. Pero at least, kaya nga, anumang hinaing ninyo, ipadala ninyo sa Malacanang. Mag-email kayo katulad nito, no? Sinasabi nyo sa akin, yung sinabi ninyo, ipadala ninyo, Dear President Rodrigo Roa Duterte, good morning, Mr. President. Sir, ano ba itong nangyayari? Yan, isulat mo yan ganyan. I-email ninyo araw-araw padala ninyo ng email ang Malacanang para tingnan ninyo pag, di ba nakita nyo nung sinabi ni President Duterte na gamitin ang lahat ng pera para makauwi lang lahat ng OFW. Nataranta sila. Kita ninyo, mga bus, aeroplano, kumilos lahat. Kapag ka 50,000 kayo ka mga marino na sumusulat sa problema ninyo, idiretso nyo sa Malacanang, email, paano ipadala? PCC, meaning Papa Charlie, Presidential Complaint Center yan. Papa Charlie at Malacanang, hindi inye, malacanang.gov.ph. Yan, padala ninyo. Tuloy yan. Sasagutin tayo ng Presidente. Kagaya ng unang sinasabi nyo, unang reklamo ninyo na kailangan nyo umuwi. Kahit paano, maraming sumulat. Anong nangyari? Nag-order si Presidente ng transportation. Aeroplano, barko, buses. Yan. Halos lahat, nakauwi na mga OFW sa mga probinsya. Kailangan ko ang suporta ninyo. Kailangan ng Manning Agency ang suporta ninyo. Kasi ang Manning Agency at mga marino parang tubig at dagat yan. Kung wala yung dagat, wala rin yung tubig at dagat. Dagat at isda yan. Kung wala yung isda, kung wala yung dagat, wala din yung isda. Good day, sir. May flight na ba? Cebu, Manila starting June 1. Sinabi ng Cebu Pacific at FAL na hanggang May 30 lang yung suspension nila. So, maaring June 1 meron na. Okay? Rex Santos, sir, kayo ang boses ng mga marino. Sir, supporter po ako ninyo. Lagi po akong nanonood sa inyong mga live. Thank you, Rex Santos. At ipaalam mo rin sa mga ipaalam mo rin sa mga kaibigan mo na manood sila dito sa programa natin. Para lahat ng mga marino, alam nila ang mga pangyayari. Kasi wala kayong mapanood na vlog. Wala kayong mapanood na vlog na katulad nito na lahat ng tanong ninyo ay kayang sagutin. Ito lang, nag-iisa lang si Nelson Ramirez. Alright, yun ang hinihingi ko sa inyo na suportahan ninyo ang Manning Agency sapagkat kapag nawala ang Manning Agency, ang mga ship owners ay hindi po yan makipag-usap direkta sa ating gobyerno kasi alam nila ang burokrasya natin dito. Alam nila ang burokrasya natin dito. Sir, na-implement na ba ang crew change protocol dito sa Pilipinas? Meron na silang crew change protocol. Pero tungkol dyan sa crew change, itong sasabihin ko sa iyo, simple na lang. Ang US, bukas ang airport nila. Okay? Bukas ang airport nila. Pero may mga lugar pa sa buong mundo
na sarado pang airport nila. So, hindi ka magkapag-change doon. Ha? Kasi sarado pang airport nila. US, bukas ang airport nila. Pero, sa US, kailangan mo ng visa. Ha? O, paano mangyari ngayon? Kukuha ka ng visa sa US Embassy? Nandiyan, kaharap lang namin yung US Embassy. Sarado ang US Embassy. O, yun din ang problema. Kaya napakaraming problema sa crew change. Unang-una, may mga bansa na sarado pang airport nila. Pangalawa, kung bukas man, kung may visa, problema pa rin. O, Captain Simeon Balita is watching. Captain Simeon, kung maganda na ang panahon, kung pwede na, namimiss ko na rin yung resort mo doon sa Batangas. Siguro magapuntan na rin siguro kami doon mga pamilya. Oh. Charder Abael, sir, meron na bang nagatanggap ng AKAP dole para sa mga OFW? Yes, marami na rin ang nagatanggap. Kasi sabi ng UWA, mga 25,000 daw yun. Pero ewan ko kung totoo ba mga 25,000 ka mga marino, hindi, katulad ng Coast Guard, sinasabi ng Coast Guard, 8,000 na ka mga OFW ang pumasa sa swab test, naging negative. May listahan kami. Yun, may listahan. Pag tinignan mo yung link ng website nila listahan, may makikita mo. Oh. Sir, paano kaya itong duli AKAP na 1 month na mahigit? Yun na nga sinasabi ko sa inyo. Yung isusulat ninyo dito sa akin, yung reklamo ninyo dito sa akin, idiretso nyo na kay Presidente Rodrigo Duterte. Dear President Duterte, yun, kung ano yung sinulat mo dyan, no? Kung ano yung sinulat mo dyan, isulat mo kay President Duterte. Mag-email ka. Email, walang gasto ang email. Walang gasto ang email. Itong pinost mo, itong tinext mo sa akin ngayon, yun din isulat mo. Oh. Isulat mo, ipadala mo yan sa PCC, Papa Charlie, no? PCC kasi Presidential Complaint Center yan, at malacanang.gov.ph. Hayaan ninyo na 50,000 marino, paano makuha? Dexter, yun na nga, sumulat kayo kay Presidente. Lahat ng reklamo nyo, isulat nyo diretso kay Presidente. Sir, ano pangalan ulit ng bangko kung saan nag-time deposit ang transfer natin sa UWA? BNP, Bravo, November, Papa, Paribas. May 72 banks yan, all countries all over the world, kung nasaan yung bangko nila. BNP Paribas. Boses Kanang Marino, sir, keep safe. Yeah, sa loob ng 25 anyos, no? Ayan, nandyan na, no? Pinost ko na. PCC at malacanang.gov.ph. Yan ang address ng Malacanang Complaint Center. Kung may 50,000 ka mga marino ang magpapadala dyan ng email kay Presidente araw-araw, tiyak na mapapakinggan tayo. Huwag ninyong hayaan na si Nelson Ramirez lang na maging boses nyo ang magsalita. Kasi sasabihin lang ng UWA ay si Nelson Ramirez na naman ang nagrereklamo. Hindi na yan sumasakay ng barko. Kaya hayaan na natin yan, magsisigaw yan. No, tulungan ninyo ako. Okay? Get me? So, ulit, makikiusap ako sa inyo. Tulungan ninyo ang inyong manning agency sapagat kapag ka nabangkarote ang inyong manning agency, wala na rin kayong masasakyang barko. Pari-pariha tayong lahat. Mauubos na tayo. At kung wala na kayong masasakyang barko, kayo ha? Kayo. Kasi ako matagal na ako hindi sumakay ng barko. No? Ako 25 anyos na ako hindi sumasakay ng barko. Ako uuwi lang ako sa probinsya. Pupunta lang ako sa farm. Mag-farming ako. Kasi certified farmer na ako. No? Certified farmer na ako. Wala na akong problema. Wala na akong problema sa buhay ko. No? Sabi ni Jokes, maraming salamat sir. Sana marami ka pang matulungan. Ito na nga yung buhay ko. 70 anyos na nga ako. Gusto ko na sanang uuwi sa probinsya. Medyo magretiro. At
ano naman, pahayahay naman kasi 25 anyos akong nagipagbakbakan para sa inyo. Wala naman akong sweldo galing sa mga marino. Ha? Hindi naman ako humihingi ng sweldo sa inyo. Hindi naman ako humihingi sa inyo ng Union Diyos. Wala naman kayong binibigay sa akin. Pero nagipaglaban ako ng lantaran ng bakbakan. Yung iba sa inyo kasi takot lang kayo lumaban. No? Takot kayo lumaban. Noong panahon na ang passing percentage sa PRC ay 10 to 12% lang, 1992 to 1994. Ha? Gumawa ako ng rally noong 1995 dyan sa PRC. At sabi nila, Sir, huwag kang mag-rally dyan sa PRC. Napakadelikado. Matanggalan ka ng lisensya. Totoo yan. Maraming gumagawa ng ganyan, natanggalan ng lisensya. Tatanggalan ka ng lisensya. Anong ginawa ko? Nag-rally ako sa PRC. Buwag kang ina, tanggalan mo ko ng lisensya. Hindi nyo kailangan tanggalin. Sunugin ko na lang. O, anong nangyari? Ha? JF Saint de los Santos. Sir, pwede ba yung maghiwalay na lang tayo si Ferrer kasi pag ganito na panahon di tayo kasi ma-focus lalo na sa Dole at Uwa. Nakinig kanina, matagal ko nang sinusulong, 1994 pa ang creation of the National Seafarers Administration at ang nasa itaas dyan ay Department of Maritime Affairs. Ngunit, kung ako lang mag-isa na magsusulong dyan, ako lang mag-isa, nagdadala ng placard, ng placard sa harap ng Senado, sa harap ng Kongreso, ay mahirapan ako. Pero kung araw-araw kayo sumusulat sa Malacanang na dapat ipasa na natin, nandyan may mga panukalang batas sa Senado at sa Kongreso, creation of the Department of Maritime Affairs, and under the Department of Maritime Affairs ay National Seafarers Administration. O yan, makafocus tayo. Pati mga kaso ng marino, diyan natin dadalhin. Meron tayong sariling korte na atin lang talaga. Pera natin, lahat ng patakaran, atin lang talaga. Hindi kasama ang land base. No? Creation of the National Seafarers Administration. Oh. Sabi ni Dondon Castillejo, may biyahe na ba? Dapat din alamin ninyo para simpleng mga tanong na yan. Alamin ninyo yan sa lugar ninyo kasi kung saan lugar man kayo, hindi ko alam yan. Pero ngayon, yung mga pauwi ng mga marino, may biyahe na talaga, no? May biyahe na talaga dahil in-order yan, in-order yan ni President Duterte. Glenn Sampuang Caceres, more power to you and God, good health always. Aldrin Jan Balderas, sama ako sa iyo, sir. Sige nga, kapag nakita ko na itong mga manning agency ay nagkaisa na rin at bibigyan nila ako ng mga 5,000 ka mga marino na mag-rally. Kahit hindi tayo mag-rally sa UWA, hindi na sa Dole. Diyan tayo mag-rally lang sa sa Luneta. Ang importante na may media tayong kasama para makita ng Malacanang, no? Makita ng Malacanang, makita ng Senado, makita ng Kongreso ang hinaing ng mga marino. O, di panalo na tayo kasi minsan sa rally kailangan may diskarte ka. Rally ka kahit na 10,000, 30,000 kayo, wala namang media, bali wala yan. Mag-rally ka kahit na 2,000 lang, 5,000 lang, tapos maraming media, ayos. Ay dyan tayo magaling. Kaya nakita ninyo, tatlo na ang administrator ng Marina na pasibako. Bakit? Sa media ko dinadala. Sa media ko sila dinadala. Hindi naman napasibako sila sa rally. Dahil sa rally, media ang bakbakan. Diyan ako magaling dahil media ako Oh. Sir, meron na kasama namin sa office. May nakaalis na. Sabi ko nga sa inyo, yung crew change ay matagal na ginagawa, no, ng ibang mga manning agency. Pero depende nga yan sa lugar na bukas ang airport nila.
At pero kung kailanganin ng visa katulad ng US, wala pa, hindi pa nag-i-issue o hindi pa nagbubukas ang US Embassy. At lahat ng mga embassy dito sa sa Pilipinas, no? Wala pang nagbubukas sa embassy kasi wala ng opisina. Sir, mag-rally tayo, sir. Separate ang sea base at land base. Ginawa ko na yan noon, ilang beses na. Uulitin naman natin. Uulitin natin. Don, namigay ng 10K engineer tulad ng sinasabi niyon, hanggang ngayon, wala akong natanggap. Tagal ko na sa online. Ayun na nga. Yun na nga. Yung reklamo ninyo, idiretso na ninyo. Sabi ni Tony Panchog, sir, good morning. Roberto Marapaw, micro-change na. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na yung reklamo ninyo, idiretso ninyo sa Malacanang, PCC at malacanang.gov.ph. Ipadala ninyo doon yung reklamo ninyo para marinig kayo diretso ni Presidente Duterte. Okay? Sir, may petition na ba? Ganun, sir. Kahit anong papel na i-fill up namin, sir. Pareha yung ginawa sa allotment dati na 3% ang kinuha. Nag-fill up din ako noon kasi parang epektibo yun. Hindi natin kailangan na kasi napagkahirap nga isang papel tapos doon na-fill up kayo, signature. Sulat na lang, isa-isa individual sa presidente, diretso na. Hindi yung simple lang naman kung ano yung hinaing ninyo, kung ano yung tinitext ninyo sa akin, idiretso na, yun na rin i-email ninyo sa Malacanang. Ha? Yun na rin i-email nyo sa Malacanang. Simple lang, Tagalog lang. Kung Cebuano kayo, naintindihan din ni Presidente yung Cebuano. Sige, Cebuano ninyo. Kahit Ilocano, may mga interpreter doon sa Malacanang. Maintindihan din nila yan. Doon ninyo idiretso sa Malacanang. Yung tinitext nyo sa akin, yung pinapadala ninyong mensahe sa akin, idiretso ninyo, padalahan din ninyo ang Malacanang. At araw-arawin ninyo. Chief Engineer Vic Esta is watching. Vic, sabihin mo sa kumpanya ninyo na kailangan na pumalag na tayo at tanungin natin sa OWA kung nasaan ang pera ng mga marino. Kung totoo ba ang sinasabi ni Nelson Ramirez na ang pera ng mga marino ngayon ay nasa BNP Paribas kaya hindi nila mailabas. At sa halip na ilabas ang pera ng mga marino, ang ginawa nila, ang nilabas nila, department order na tungkulin daw ng manning agency, tungkulin daw ng manning agency ang bayaran ng hotel. Hoy, mga ungas kayo, huwag ninyong gamitin ang Maritime Labor Convention kasi hindi nakasulat yan doon. Sabi, engineer na nyo, marino nyo, luwas Manila o mag-regioning daw, kuha kami swap at mag-rapid test bago balik ng Hindi lang rapid test, kailangan talaga yung RT-PCR test bago kayo makabalik sa barko. Yes, sir. Nag-email na ako sa Malacanang ngayon lang. Tuloy-tuloy, araw-araw. Sabi ni Rob Delats, gawin mo yan, Rob. Gawin ninyo yan, lahat ng mga marino. Hinihikayat ko kayo na anuman ang sa loobin ninyo, no? Tulungan natin ang ating mga manning agency na huwag mabangkarote. Kasi kapag nabangkarote ang ating manning agency, wala na rin kayong trabaho. Tayo mga marino, magtulungan tayo kasama ng mga manning agency. Kasi nakikita naman ninyo na kapag ang manning agency ay loko-loko, dinidemanda ko. Nakikita ninyo kapag ang manning agency ay humingi ng pera sa inyo, dinidemanda ko. Ilan ang manning agency na nagkasubukan kami. Sabi ko sa kanila, puta na, huwag nyo akong takutin, Huwag nyo takutin. Kasi kung gusto nyo ng barilan, sabihin lang ninyo kung saan tayo magtagpo. Yung fair and square na barilan. Hindi yung barilan, babarilin nyo ako sa likod. Wala yan. Kung gusto nyo, dalawa kayo. Ako lang mag-isa, pwede rin yan. Pero, fair, sabay bunot. Sabay ang bunot. Huwag niyo akong takutin.
Pero tulungan natin yung ating mga matitino na manning agency na huwag mabangkarote. At dapat gamitin na, Nelson Goldmile, nandiyan ka na pala sa South Cotabato ngayon. South Cotabato. Pagkipuntahan mo na lang sa Pulumulok, yung kumpare ko, si Norberto Manero, alias Bukay. Sabihin mo, nangumusta sa'yo si Nelson. Kasi yan si Norberto Manero, alias Commander Bukay, noong lumabas yan sa kulungan, dumiretso yan sa akin. Dumiretso yan sa akin. Now, uulitin ko, yung mga reklamo ninyo na pinapadala ninyo sa akin, hindi ko naman yan mapadala sa Malacanang na ito ang sabi na gano'n kasi magiging heresy yan. Pero kung kayo mismo ang magpadala niya, baka yung JF San de los Santos, baka yung budget na yan, sir, nabili na ata ng kondo kasi bakit matagal na. Hindi nga nabili ng kondo. Ang problema nga, yung pera natin mga marino ay dineposito nila sa BNP Paribas. Kaya nahihirapan sila na mag-withdraw. Kasi malaki ang interest na yan. Nasa ibang bansa, diniposito ang pera ng mga marino. At hindi naman yan ma-audit ng COA kasi hindi yan pera ng gobyerno. Naintindihan ninyo? Ang akin naman, na sinasabi nila na wala ng pondo, huwag nyo sabihin na walang pondo. Kasi may pondo ang mga marino na nandyan sa OWA at hindi yan pera ng gobyerno. Pera yan ng mga marino at dapat gamitin yan ngayon kasi naghihirap ang maraming marino ngayon ang naghihirap. Hindi naman sabi ng isang kapitan na hayaan na lang natin na mabangkarote ang mga manning agency, hayaan na natin na walang maging mawala ng trabaho ang ating mga marino kasi ang gagawin natin, bibigyan na lang natin sila ng tag 20 mil para magtinda na lang ng fishball. Hoy! Ungas! Papagtindahin mo ng fishball ang mga marino? Nag-aral ka, kalahating milyon halos ginasto mo ng BSMT, BSMRA, kumuha ka ng lisensya, ang sweldo mo, kapitan, halos kalahating milyon. Pagkatapos, pagtitindahan mo, Captain Valeros, gamitin mo yung utak mo, mahiya ka naman, para sabihin mo yan sa mga marino, mahiya ka naman, mahiya ka naman. Huwag ka nang lumantad, kasi bistado ka na. Ngayon, kayo namang uwa, magbigay kayo ng statement na klarong statement sa Kongreso o kay Presidente na, Sir, ang pera ng mga marino ay diniposito namin doon sa BNP Paribas sapagkat mas malaki ang interest doon at doon hindi naman sila na-audit ng COA kasi private fund yan, hindi yan pera ng gobyerno. Yun lang. Kaya hindi namin maibigay sa marino ang kailangang tulong nila. Dahil yung pera nila ay nasa labas ng bansa. Huwag yung gagawa kayo ng department order tapos sasabihin ninyo na pinagbabasehan ninyo ay ang Maritime Labor Convention 2006. Nag-iimbento kayo. Wala naman dyan sa Maritime Labor Convention yung sinasabi dyan na sasagutin ng manning agency o ng ship owner o ng insurance, ng Protection and Indemnity Club, ang gastusin ng mga marino na nasa hospital, kinukuha pa nga ng helicopter kung under pa ng kontrata ang mga marino. Kung nagkasakit sila sa barko, hindi yung pag-uwi dito sa Pilipinas, nakalagpas na sila sa immigration, nag-hotel sila, at gastusin pa rin yan, sasagutin pa rin yan ng manning agency ng ship owner. Ungas kayo, mga ungas kayo. Wala yan sa Maritime Labor Convention at wala din yan sa Migrant Workers Act at wala din yan sa POA Standard Employment Contract. Wala lahat yan. Yung mga sinasabi niyo, nag-imbento kayo ng Department Order 211. Imbento lang yan. Kathang isip ninyo yan. Kathang isip niyo yan. Kaya huwag niyo akong lukuhin. Huwag niyo akong lukuhin. Nagbabasa din ako ng batas. Para sa ating mga marino na nakikinig sa akin,
subscribe kayo at ipaalam ninyo sa ibang mga kasamahan ninyo, sa mga kaibigan ninyo na meron tayong vlog dito. Araw-araw, hindi nagsasawa si Nelson Ramirez sa pagbibigay sa inyo ng tamang informasyon. Ano man ang tanongin ninyo, nandito ako. Maraming salamat. Magandang umaga.